Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat po na nagmamahal sa Diyos, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kung mahal po natin si Lord, tayo po ay magkakaroon ng mapagpakumbabang puso sa mga sandaling ito upang makinig ng open rebuke. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, mahal po ng ating Panginoon ang mga nire-rebuke niya. Dahil ayaw po ni Lord na mahiwalay po tayo sa kanyang mga plano sa ating buhay. Amen. So tatawagan ko na po ang kanyang butihing lingkod, si Pastor Estelito Aguilar. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon sa hapong ito. Purihin ang Diyos sapagkat nakalipas na naman po ang isang linggo kung saan nandun po yung patnubay ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sa oras pong ito ay meron pong napakagandang message ng Panginoon sa ating lahat. Alam po ninyo sa bawat message na naririnig po ninyo dito, hindi po mga messages na pinipili po namin, but it is the God itself. Siya po ang nagkakalob nito. Siya po ang nagpapahayag sa amin upang ito po ay ipaabot niya sa ating lahat. Tunay nga ang Diyos ay buhay. Amen. Alam ng Diyos ang bawat pangangailangan po natin. At alam ng Diyos, lalong-lalo na, alam niya ang pangangailangan ng kanyang iglesia. Sapagkat siya po ay malapit na dumating. At gusto ng Panginoon ang kanyang iglesia ay maging tapat sa Kanya, malinis, sapagkat ang Diyos ay banal. God is holy. Ang sabi po ng Biblia, be holy because God is holy. Amen. And I hope, brothers and sisters, sa message po natin sa hapong ito, let's accept the power of the Word of God. Alam po ninyo kapag marunong po tayong tumanggap ng ating mga pagkakamali, lalong-lalo na po yung ating mga pagsalansang. And that's the only way that God will continue to bless us. Kapag tayo po hindi tayo marunong tumanggap ng kamalian o sa mga pagkukulang po natin, unang-una sa Panginoon, pangalawa dun sa mga kapwa po natin, and God will not bless you. Ang bawat ginagawa po natin, mga kapatid, lalong-lalo na po, ang mga kasalanan na yan ay may consequences. Amen. Meron pong kabayaran. Biblical po yan, ang lahat ng mga kasalanan na nagagawa po natin. Kaya mga magulang at mga kapatid, let's stop to justify always ang ating sarili. Ano po? Ang problema po sa mga Kristiyano ngayon, mga magulang at mga kapatid, kapag sila po'y nare-rebuke, napakahirap sa kanila na umamin. Yan po ay parang likas sa isang tao. Ayaw nating aminin ang ating mga kasalanan. As long as we can justify what we are doing, we will do it. But mga magulang at mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay marunong pong tumanggap ng kamalian. Let's open our Bible in the book of Proverbs 27, verse 5. In the book of Proverbs 27, verse 5.
Nandiyan na po tayo. Ang sabi po dito, tayo po tumayo. Let's open our Bible in the book of Proverbs 27, verse 5. Open rebuke is better than secret love. Maigi ang saway na ayag kaysa pag-ibig na nakupubli. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ipang samandaling lumagpot manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa hapon pong ito, kami po nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kabanalan. Salamat po sa patuloy na guidance mo sa amin. Sa bawat saglit, sa bawat oras, sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sapagkat patuloy mo po kaming tinutulungan. Salamat po sa kapangyarihan ng iyong banal na salita. At sa hapong ito, Amang Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Turuan mo po kami, Panginoon, kung paano po kami magkaroon ng humility sa aming buhay, Panginoon. Kung paano po kami magkaroon ng obedience upang patuloy po namin magampanan at makasunod sa iyong mga salita. Salamat po sa apong ito, sa lahat ng paalala mo po sa amin. At ang lahat ng ito, aking pong buong pusong pinapasalamatan sa natatayong pangalan mo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, na sa lahat, kami po ay ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagantabay nyo, patuloy na pagsuporta po ninyo sa gawain na ito. And I hope magpatuloy po tayo na itaguyod ang gawain po ng Panginoon. For the sake of God, huwag po tayong iwalay sa Panginoon. Dapat patuloy po tayong umawak sa Kanya. Amen. Brothers and sisters in Christ, ito po ay by next week, it will be our last message po sa church nito. And by next month, on the first week of October, kami po ay pansamantalang mawawala sa gawain nito. Mga magulang at mga kapatid, napakabuti po ng Panginoon. Una sa lahat, without God, ang gawain na ito ay hindi po magpapatuloy. O hindi po umabot ng ganitong taon. Po. For 15 years, my wife and me, pinapasalamatan po namin ang Panginoon sapagkat nandun po yung kanyang kabutihan sa amin. At hindi po niya hinayaan ang gawain na ito ay mahinto, but kundi patuloy po niya tayong ginagabayan at patuloy niya pong pinuprovide ang lahat ng mga pangangailangan po ng church. Way back, 15 years ago, nung sinimulan po namin ito, ay sa isang tindahan ng lamang ito. At naranasan ko po ang kabutihan ng Panginoon sa buhay. Unang-una, hindi po tao ang tumawag sa amin, kundi mismo ang Diyos. Hindi po tao ang nagudyok sa amin upang
simulan ang mission nito. But it is God itself na tumawag po sa amin. Ako din po nung dumating ako dito, way back 1983, end of January, I never intend na maging preacher po ako dito. Dumating po ako sa bansang ito as an aircraft mechanic. Ang plano ko, ganito. After 5 years, kapag nakaipon ako ng panibagong kapital, I will going to leave this place at babalik sa Pilipinas. I never intend sa buhay ko po, although since I was a child, na mahilig po ako sa ganitong mga gawain. Ano po, lagi kong inaatinan yung mga tent revival na tinatawag during that time, during the 1955, until nagbinata po ako na mahilig ako sa ganitong gawain. But I never intend na makarating po ako dito na magiging preacher po ako. But it is God's will na isang araw tinawag po ang aking buong sambahayan upang magpagamit po sa Kanya, and God continually declaring to ourselves na ipangaral namin ang Diyos ay isa lamang. Ang sabi ng Panginoon, we will never leave you. Sabihin lang ninyo sa mga tao, ako lang ang nag-iisang Diyos na dapat ipangaral ninyo. And we did that, brothers and sisters, until sa oras na ito. Yan po ang pagtawag ng Diyos sa amin. Kaya ang gawain na ito hindi po pinabayaan ng Panginoon. Ito po ang gusto kong ipaabot sa inyo, brothers and sisters. Sa isang tunay na gawain sa Panginoon, wala pong natutuyo. Wala pong natutuyo. Kahit anong gawin mo, kahit sabihin mo sa iyong sarili, kung galit ka sa akin, hindi ka na magbibigay sa church na ito, wala akong pakialam. But, meron akong Diyos na sinasamba na magpuprovide ng aking pangailangan. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos, brothers and sisters. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon. Kaya kung halimbawa, galit ka sa akin o galit ka sa aking may bahay, brothers and sisters, huwag mong idamay ang tithes mo o yung pagsusupport mo sa church. Kapag ginawa mo yan, it means to say, you are not worshiping the true God, but you are worshiping your own self. Ang wino-worship mo ang sarili mo, hindi ang Diyos. Amen. Kaya tayo mga kapatid, sino ba tayo? Tao lamang. Gusto natin ng kaligtasan. Gusto natin ng salvation. Sino ka ba upang magmalaki sa Panginoon? But ang masasabi ko lang po mga kapatid, kung ganun po ang sistema natin, kailanman hindi ka lalago sa pagiging Kristiyano mo. You have to accept rebuke. Tanggapin mo. Sabi po ng ating text, open rebuke is better than secret love. Totoo po yan. Ang isang tao, kapag tumatanggap po ng rebuke o pagsaway, brothers and sisters, nalulugod ang Diyos sa iyo. Nalulugod ang Diyos. Yan po ang pinagpapala ng Panginoon. Kaya hindi po tayo pwedeng magmataas bilang tao sa isang Diyos na sinasamba po natin. Kaya ako po, alis man po kaming mag-asawa dito, I never worried about this ministry. Hindi po ako nagwo-worried sapagkat alam ko meron pong mas magandang ibibigay sa amin ng Panginoon. At alam ko po meron ng plano ang Panginoon sa buhay po ng mag-asawa. Pinipera ng Panginoon, He will provide. Maging ang pagtatayo po natin ng ating templo sa Angeles City. Although ito po ay nagkakalaga po ng 9 million. And I believe God already provide yung 9 million na yan. Simulan ko na lang ang church, brothers and sisters. Hindi po ako natatakot. Nakita ninyo last year, kailangan po natin ng 2.5 million para sa lote. In 15 days, binigay ng Panginoon. Binigay ng Panginoon ang worth na 2.5 million. 2.6 million, brothers and sisters. Umutang ba tayo? May nangutang ba? Wala. That God is the one who provided. Amen. At maging ang pangangailangan po natin sa church na ito, that it will cost 9 million, hindi po ako nag-worried kasi binigay na po ng Panginoon. Binigay na ng Panginoon. I trust God.
Sabi ko, Lord, kapag hindi binigay ito, sinong maniniwala sa amin? Yan ang lagi po namin sinasabi mo sa amin. Sinong maniniwala? Pinapangaral namin na ikaw ang Diyos na buhay. Kaya, mapalad po tayo sapagkat tayo po ay nakarating sa isang tunay na iglesia. Mapalad po tayo sapagkat tayo po ay nasa tunay na iglesia ng Panginoon. Mapalad po tayo sapagkat ang church na ito, ang munting church na ito, ay kasama po sa isang church na itinayo po ng ating Panginoong Jesucristo sa mundong ito. Isa lang po ang church ng Panginoon. Isa lang. Hindi dapat magkaroon ng iba't ibang denomination, brothers and sisters. Isa lang ang church ng Panginoon. At pasalamat po tayo sapagkat isa po tayo sa church na yan. Kabilang po ang church na ito. Amen. Kaya mga magulang at mga kapatid, meron pong magandang message ang Panginoon sa atin. Amen. Siguro po, brothers and sisters, ang senaryo na aking babanggitin sa inyo sa apong ito, it is a very common na senaryo na alam natin lahat. Ano po. But, brothers and sisters, ang salita ng Panginoon hindi po nagbabago. Every day, ang isang verse, laging may message ang Panginoon. And this afternoon, brothers and sisters, buksan po natin ang ating tenga. Buksan po natin ang ating pandinig at atin pong meditate ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Amen. Ang ating message this afternoon is about Nathan and King David. Amen. In the book of 2 Samuel, chapter 12. Brothers and sisters, dito po sa sinaring ito, alam ko po, itong chapter na ito ay kilala natin kilala lahat. But God always giving us a different messages. Amen. And I hope this afternoon, mga kapatid, kaibang message po ang inyong maririnig sa 2 Samuel chapter 12 from verses 1 to 14. Brothers and sisters, ang unang-unang tao na binanggit po dito sa message na ito is Prophet Nathan. Si Propeta Nathan po ang siyang unang binanggit dito po sa chapter 12 ng 2 Samuel. Mga magulang at mga kapatid, unang mababasa po natin ang pangalan ni Prophet Nathan, makikita po natin sa 2 Samuel chapter 7. Dito po sa connection patungkol kay Aring David, ang desire niya na makapagtayo po siya ng bahay para sa Panginoon. So, si Propeta Nathan, siya po ang ginamit ng Diyos. Propeta Nathan was used by God on that occasion to give David the promise of God na ma-establish niya ang bahay, sambahayan ni David forever. Si Propeta Nathan po, mga magulang at mga kapatid, isang araw dinala niya ang napakagandang balita kay Aring David. In the book of 2 Samuel chapter 7 verse 16, ang sabi po doon, at ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay matiwasay magpakailanman sa harap mo. Yan po ang pinaabot ng ating Panginoon kay Aring David. At mula po sa panahon na yon, si Nathan, siya po ang nag-serve kay Aring David bilang propeta at siya po ang naging royal advisor ni Aring David maging sa pasimula po ng panunungkulan ni King Solomon. So, kung titingnan po natin, mga magulang at mga kapatid, si Propeta Nathan, napakahalaga po ang kanyang role sa buhay po ni Aring David. Malaking tulong po sa buhay ni Aring David, si Propeta Nathan.
It is a gift from God to King David, itong propeta na ito. Unang-una, hindi lang po siya naging spokesman ni Haring David, but pinrove ni propeta Nathan na siya ay isang propeta na fearless, wala po siyang kinatatakutan. He's a best friend of David at siya po ay naging well-known counselor ni Haring David. And Prophet Nathan always willing to speak about the truth even when he knew a great pain would result. Kahit alam niya na maging panganib ang isang message mula sa Panginoon, brothers and sisters, si Nathan hindi po nagdadalawang isip si Prophet Nathan. Hindi katulad po ng mga ibang mga lingkod ng Panginoon ngayon, sila po ay nakikipag-compromise. No, hindi po ganon. Kung ano ang will ng Panginoon, kung ano ang message ng Panginoon, you have to bring to all concerned na dapat ipabot po natin sa mga kinaukulan ang bawat message ng Panginoon. Amen. Huwag po natin isatabi, mga magulang at mga kapatid, because we are worshiping the Holy God. Ang wino-worship po natin ay hindi tao. Ang ginagawa po natin sa church na ito, we are not worshiping a human being or your pastors, brothers and sisters, but we are worshiping the one true God. Amen. Tandaan po natin, you cannot compromise, hindi po natin pwedeng kompromiso ang salita ng Panginoon, or else you are liable, brothers and sisters. Amen. So, sa isang pangyayari, mga magulang at mga kapatid, alam po natin si King David, siya po ay nagkaroon ng kasalanan. He committed a too great sin. Amen. Nakagawa po siya ng dalawang kasalanan. At alam po natin lahat yan. Amen. So he is trying to cover up. Pilit niyang tinatakpan ang kasalanan na ito, mga kapatid. Alam po ninyo, kapag ang kasalanan ay tinatakpan po natin, lalo kang nagkakaroon ng matinding kasalanan. Tandaan po ninyo yan. Kaya ang kasalanan, brothers and sisters, hindi po natin pwedeng satabihan. Kahit anong kasalanan na ginagawa mo, paglabag sa salita ng Panginoon, God knew it. Alam ng Panginoon kung saan nakabaon ang kasalanan na yan. Then later on, God will tell you, ipapaya ka ng Diyos. Wala pong liim na hindi maibubunyag. Ayag man o liim ay pagsusulit po natin. Amen. Kaya yan po ang paulit-ulit na ipinapaabot po namin sa inyo, mga magulang at mga kapatid. Kaya sa church na ito, yung nga ang iba sabi niya, wala daw kaming alam na ipangaral kundi kasalanan. So of course. Ano bang pangaral po natin dito? Kung kabutihan na lang ng bawat isa, paano? Anong mapapala po natin? Anong matututuan po natin, brothers and sisters? Hindi po show business ito, brothers and sisters. Wala po tayong commercial na nilalapit dito. Ang gusto po ng Panginoon, lalapit po tayo sa Kanya na may kabanalan. Banal ang Panginoon. Amen. Tandaan po natin yan, brothers and sisters. Ang Diyos ay laging nagpapaalala po sa atin araw-araw sapagkat alam ng Diyos ang tao'y marupok. Amen. E tingnan lang po natin ngayon, ang daming mga preacher na nagkakasala. Hindi lang po dito sa bansang ito, ba't kundi lalong-lalo na po sa ating bayan, ang daming po mga preacher. Anong ginagawa nila sa mga gantong gawain? Nagpapayaman po sila, mga magulang at mga kapatid. Malaking kasalanan po yan. Yes, hindi ka ma-judge sa kasalukuyan na ito. But kapag namatay ka, brothers and sisters, 100% nandun ka sa dagat-dagatang apoy. So ang gawain po ng Panginoon, hindi po business yan, brothers and sisters. Amen. So tingnan po natin. One day, 2 Samuel chapter 12, verse 1.
At sinugo ng Panginoon si Nathan kay David. And the Lord sent Nathan unto David. Sinugunin ng Diyos si Nathan. So may problema patungkol kay David. Amen. So one day, si Nathan, narinig niya ang boses ng Panginoon. Ano ang mission niya? To confront David sa kanyang kasalanan. Amen. So, marami siyang choice na pwedeng dapat gawin nung nangusap ang Panginoon. Pwede po siyang hindi magpunta sapagkat kilala niya si David. Amen. So, yung pagtawag, naisip ni Nathan, may peligro, very risky. Amen. Sino ba naman maglakas loob, brothers and sisters? Puntahan mo ang ari, pagsabihan mo, no way, baka ikaw ang kanyang papatayin. Malamang during that time, ito po yung iniisip ni Nathan, but wala po siyang choice, kundi makinig sa salita ng Panginoon. Makinig sa utos ng Panginoon. At kanyang harapin anuman ang mga bagay na mangyayari. I-prove niya ang kanyang sarili na isang tunay na lingkod ng Diyos. Amen. Alam ni Nathan, naniniwala siya sa mga pangako ng Panginoon. Alam ni Nathan, ang pangako ng Diyos. Alam ni Nathan ang mga salita ng Panginoon, that I will never leave you nor forsake you. Alam niya yan. Hindi siya natatakot. Amen. So, it means to say, si Nathan, nandun po yung kanyang desire na laging makinig sa panawagan ng Panginoon. Tandaan po ninyo, una, obeying God's word was not easy. Hindi po simple ang nakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi simple. Amen. Bagamat, spiritual, tingnan po natin, kung ikaw ay obedience sa salita ng Panginoon, hindi mahirap. But kaya lang mahirap doon sa mga ayaw sumunod. Nakukuha po ba ninyo? Kaya napakahirap sa isang taong na hindi sumusunod sa wail, brothers and sisters, na sumunod sa salita ng Panginoon. So, si Nathan, wala po siyang guarantee kung i-accept ni David ang kanyang pag-rebuke. Walang sinabi ang Panginoon. Hindi niya sinabi kay Nathan, Nathan, wag kang mag-worried. Sabihin mo kay David, itong kanyang ginawa, itong kanyang mga kasalanan, hindi sinabi ng Biblia, wag kang mag-worried, akong bahala. No. Every day, we are being tested by God, brothers and sisters. Nakukuha po ba ninyo? Every day, tinetest po tayo ng Panginoon. Huwag mo sabihin na ikaw ay hindi pa malalim sa salita ng Panginoon. Brothers and sisters, every day, tayo po'y sinusubukan ng Diyos sa mga salita na lumalabas sa ating mga bibig. Amen. So, nung narinig ni Nathan, ang binigay na misyon ng Panginoon, malamang nasyak po siya. Hindi ito ang David na kilala ko. Bakit siya nakagawa ng ganitong kasalanan? Hindi ito ang aking David na aking kilala. Amen. Parang nagbago na si aking David. Nagkaroon siya ng ganitong mga kasalanan. Parang nagbago na, pero hindi ito si David. Amen. Iniisip siguro ni Nathan kung pupunta siya ron, baka hindi na siya makakalabas sa palasyo. Imagine, pag sabihan, pupunta ka sa Rapa, papasok ka sa palasyo ni King Haman, sasabihin mo, ikaw ay apat pa lang asawa mo, hindi ko, malamang nandun ka na sa jaw. Nakakulong ka na. Di po ba?
Mahirap. It's a very risky mission kung titingnan po natin. But, ang lingkod ng Panginoon, brothers and sisters, tumayo po siya sa kanyang sarili. Amen. Makinig kaya siya sa akin? Mag-repent kaya siya kung sasabihin ko itong ganito? So marami pong mga ideas na pumapasok po kay Prophet Nathan. Wala siyang ka-ideya-diya kung anong magiging reaksyon ni Aling David sa kanyang sasabihin. Kung minsan, mga magulang at mga kapatid, dumadaan po tayo ng ganitong mga sistema sa church. Amen. Lalong-lalo na kapag ang isang kapatiran nagkasala, kapag kinumpronta mo, 100% mawawala yan. Amen. Napakahirap po, i-handle ang church. Sabihin ko po sa inyo. And when we started itong ministry na ito, brothers and sisters, dahil noon Trinitarian pa tayo, tatluan. But later on, after 2 years, nag-declare po tayo ng one God doctrine. Sapagkat yan po ang binigay ng Panginoon. Sino ba kami na hindi namin deklara yan? Totoo naman sinasabi ng Biblia. At bakit ko pa pinapangaral pala itong tatluan na ito? Mali pala ito. Kasi yung nagtuturo sa akin, mali rin pala. Kaya yung tagasunod, nagiging mali rin. But later on, God spoke to us. Ano po? Nangusap sa amin ng Panginoon. Amen. Napakahirap. Imagine, mag-declare ka ng ganitong doctrine. Nag-usap kami ni Pastora. Kapag sinabi tayo ng one God, sabihin natin na isa lang ang Diyos, baka kulto yan. Kulto tayo, mag-alisan yan. Sabi namin, no? Declare natin. Huwag tayong matakot. Salita ng Panginoon yan. Then one day, I remember that, doon po sa Alsaada Salon, nasa itaas kami, ang sabi ko sa mga kapatiran, from now on, tonight, dinideklara ko ang Great Commission Ministry ay maniniwala na sa isang Diyos. Wala pong unang-unang tumayo kundi Sister Aida. Sabi, akala ko anong sasabihin niya, Pastor, totoo naman ang sinasabi mo. Si Kristo lang naman ang Diyos. Nagpalakpakan po yung mga tao. Amen. Napakahirap, brothers and sisters. Amen. Kaya ang nagsisimula sa mga ganitong manggawain, it is not easy, brothers and sisters. You have to face so many obstacles. Dumating ang araw, iniwanan kami. Iniwanan kami ng mga miyembro. Why? Sapagkat halos sa miyembro namin ay meron silang kalabuyo dito. Sabi ko, kasalanan ang pumapatol sa mga asawa ng may asawa. Naggalisan, iniwan kami. Sabi ko kay Pastora, hayaan mo yan. Hayaan mo, ang mission natin, hanapin yung mga makasalanan at ipakilala natin sa kanila ang Diyos. Pati praise and worship, nag-aalisan, brothers and sisters. Dumating po kami sa punto na nagpalakpakan na lang tayo, Sister Aida. Akapela na lang. Akapela na lang. Walang praise and worship. Meron kaming bagong organ. Kompleto. Walang tumutugtog. Hindi naman ako marunong tumugtog na katulad ng aking mga anak. Sige, akapela. Akapela. Sige, ang Panginoon, di tayo iwanan. Napakahirap po, brothers and sisters. Amen. So, marami pong mga ideya na pumasok po sa isip ni Nathan. Amen. Kasi nakikita niya kung itong si David ay nagsisi na, dapat hindi na niya gagawin ito. So it means to say, ang isang Kristiyano, mga kapatid, when it comes to repentance na tinatawag, may mga Kristiyano na nandun lang sila sa cycle ng unrepentance. Umiikot lang sila 360 degrees. Kapag nag-repent ka, it means to say, iikot ka lang ng 180 degrees.
Kung worldly ka, tatalikod ka, talikuran mo yan, harapin mo ang para sa Panginoon. Ha? But karamihan po sa mga Kristiyano ngayon, umiikot lang sila sa nucleus na yan. Nakukuha po ba ninyo? Ang ibig ko sabihin, brothers and sisters, kahit po lagi kong pinapaliwanag, kapag ikaw ay nasa cycle ng unrepentant, hindi ka lumalago. Hindi ka lumalago. Bakit? Kapag pinagalitan ka, magagalit ka rin. Gumagawa ka ng way out mo. But, kapag nandun ka sa cycle na 180 degrees, brothers and sisters, kapag pinagalitan ka, praise the Lord. Yung palang ginagawa ko, kamunduan. Salamat, Panginoon, sapagkat ginamit mo ang aming pastor. Ginamit mo ang aking kapatid. Because you are in the 180 degrees. Amen. Kapag binabaliwala mo yung rebuke, kapag may mga Kristiyano, the more na rin na-rebuke mo sila, nagiging suwail po sila. Why? Because nandun po sila doon sa tinatawag na cycle of unrepentance. Paikot-ikot lang yan. Kaya yan ang problema ng mga churches ngayon, brothers and sisters. Amen. Ang gusto ng Panginoon, kapag nagsisika, huwag mo nang balikan. Huwag mo nang balikan. Kaya kanina, God commands are not always easy, especially when we need to rebuke others from their wrongdoing. Amen. Kapag rinebuke mo yan, sasabihin, lilipat na lang ako sa kabila. Doon walang magre-rebuke sa akin. Ganyan ang Kristiyano, brothers and sisters. It is a common thing na nangyayari po. Amen. Kapag rinebuke mo yan, ikaw ang babalik ta rin. Kasi panatik ko sa iglesia namin yan Di po ba? Mga panatik ko kay pastor yan. Amen. So marami pong mga cases na nangyayari, brothers and sisters. And sometimes if you open some people, brothers and sisters, you will lose them or even your best friend. At tandaan mo, brothers and sisters, wala kang unang-unang kaaway kundi yung pinaka-best friend mo. Tandaan mo yan. Gaano man meron kang matarik na kaibigan, but darating ang oras siya ang magiging kalaban mo. Amen. So si Nathan, very risky ang kanyang paglapit, brothers and sisters, kay Haring David. But tandaan po natin, we have the obligation. Pinagsabihan na tayo ng Panginoon to speak only the truth in love. According to Ephesians chapter 4, verse 15, and we must rebuke openly. Amen. Amen. So we cannot remain silent, brothers and sisters, when God prompts us to speak to a believer para ipaabot sa kanya yung kanyang mga wrongdoing. Amen. So sa church, mga magulang at mga kapatid, marami pong mga idea, maraming bagay na nangyayari. Amen. Kapag pinagsabihan mo yan, hindi na magbibigay ng tithe yan o offering. Hindi na. Mananakit loob na yan. Hindi na. But the real Christian brothers and sisters, kahit pagsabihan mo yan, hindi ako naglilingkod sa tao, naglilingkod ako sa Diyos. Kahit anong sabihin mo, sa Diyos pa rin ako. Hindi maapektuhan ang gawain ng Panginoon. No matter what you say to me, as long as I'm serving the true God, walang makakapagpigil sa akin. Walang apektado anuman. Because I'm worshiping the real God. Amen. Kaya mga magulang at mga kapatid, it is very necessary kay Nathan, kay Prophet Nathan, para kumprontahin si David, brothers and sisters, sapagkat it is a design of God. Design ng Panginoon yan. Siguro iniisip natin, hindi ba si David parang siya ang puso ng Diyos? Bakit hindi binalaan si David? Brothers and sisters, habang pinag-aaralan ko po itong side, itong mga ibang detalye ng chapter na ito, naalala ko,
Ang tao kapag nasa on the presently, siya po'y nagkakasala, hindi mo pwedeng pagsabihan yan. Hindi ka pakikinggan. Wala po ba kayo? Ganun din ako nung nambabahay ako eh. Kahit kapatid ko, hindi ko pinapakinggan. Kasi nag-e-enjoy ako dun sa ginagawa ko. Hindi ka pakikinggan. Alam ng Diyos yan, brothers and sisters. Ang tao, makikinig lang sa'yo kapag talagang bigat na bigat sa problema. He cannot escape. Wala na, nandun na. Imagine si David, pinapatay niya si Uriah, ang asawa ni Bathsheba. Niloko niya si Bathsheba. Nagkaroon pa ng murder. Kaya si David, hindi siya nagsisisi dahil nag-enjoy siya. Kaya ang design ng Panginoon, brothers and sisters, ay ginamit niya si Nathan. Amen. Ganyan ang tao. Kaya kapag ikaw ay pagod na sa kasalanan mo, at doon ka maghihintay ng magko-comfort sa iyo, that's the time to repent. Amen. So tingnan po natin ang senaryo. Next, verse 2. Ang mayaman ay mayroong totoong maraming kawan at bakaan. Nagbigay po ng parable si Nathan. Ang sabi niya, nung nagkita sila si David, ang sabi niya, ang mayaman ay mayroong totoong maraming kawan at bakaan. Next verse. Ngunit, ang mahirap ay walang anumang bagay, liban sa isang munting kolderong babae, na kanyang binili at inalagaan. Napakaganda po ang halimbawa na binigay po ng Panginoon. At lumaki sa kanya at sa kanyang mga anak, kumakain ng kanyang sariling pagkain at umiinom ng kanyang sariling inumin at umiiga sa kanyang sinapupunan at sa kanya'y parang isang anak. Nakukuha po ba ninyo? Next verse. At naparoon ang isang manlalakbay sa mayaman. Isang araw, dumating ang isang manlalakbay, nakita niya ang mayaman at ipinagkait niya ang kanyang sariling kawan at ang kanyang sariling bakaan na ianda sa naglalakbay na dumating sa kanya. Kundi kinuha ang kordero ng mahirap na lalaki at inianda sa lalaki na dumating sa kanya. Imagine, hindi niya, instead na kakatay siya sa kanyang mga tupa at ipakain dito sa mga lalakbay, ang ginawa nitong mayaman na ito, yung pang nag-iisang tupa nitong mayaman ang siyang kinatay at kinatay. Amen. Alam po ninyo, nung sinasalay sa ito ni Nathan, nung natapos na ni Nathan na sinabi ang senaryo na ito, iba yung reaksyon ni David. Ano po yung reaksyon ni David? In verse 5. At ang galit ni David ay nag-alab na mainam laban sa lalaki. Naggalit po doon sa mayama. Ganyan talaga. Kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan, brothers and sisters, normal po ito. Masyado kang judgmental. Ito yan. Sino po yung gumagawa ng kasalanan ngayon? Suriin mo yung sarili mo. Kung ano ang naging reaction ni David, brothers and sisters, ganyan din tayo kapag meron po tayong tinatagong kasalanan. At kanyang sinabi kay Nathan, buhay ang Panginoon, ang lalaki na gumawa nito ay karapat-dapat na mamatay. Nagalit po si Haring David, brothers and sisters. Amen. Karapat-dapat na mamatay. Next verse. At isinahuli ang kordero na may dagdag na 4 sapagkat ang kanyang ginawa ang bagay na ito at sapagkat siya'y hindi naawa. Sabi niya, magdaragdag pa ng ika-4 na dodoblehin pa. Sabi ni David. Galit na galit. Galit na galit. Siguro nakikinig lang si Haring Nathan. Amen.
Kaagad, sabi niya, guilty yan. Kaagad, pinonounce niya yung judgment dito po sa mayaman. And during that moment, ang kanyang konsensya ay natutulog. Natutulog pa ang kanyang konsensya, brothers and sisters. But in verse 7, ang sabi dito, sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yon. Ikaw ang lalaking yon, David. Alam po ninyo, parang isang bala na tumusok sa pagitan ng kanyang mga mata. Nung narinig ang sinabi ni Nathan, you are the man, David. Amen. At sa oras na yon, na-discover ni David na wala ka palang pwedeng itatago sa Panginoon. At ganun din po, sa oras na ito, brothers and sisters, you cannot hide anything from God. Wala po tayong maitatago sa Panginoon. Amen. Kung titingnan po natin si Haring David, brothers and sisters, nung nag-judge siya, brothers and sisters, hindi niya alam ang kanyang 3 daliri nakaharap sa kanya. Kaya kapag nag-judge ka, suriin mo muna ang sarili mo. Amen. Amen. Napakasakit, brothers and sisters. Ikaw ang lalaking yon, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, pinairan kita ng langis na maging ari sa Israel at aking iniligtas ka sa kamay ni Saul. Alam po ninyo, kapag gumagawa po tayo ng kasalanan, nagigrieve po ang Espiritu ng Panginoon. Nagigrieve ang Espiritu ng Panginoon. Kung alam mo lang, malamang sinasabi ng Panginoon, anak, nung ikaw ay nasa karumihan, kinuha kita, pinaliguan kita, anak. Binless kita, pinagpala kita, anak. Bakit mo pa ginawa ito? Bakit? Amen. Nakakalungkot, brothers and sisters. So he was rebuked. In next verse, at ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon at ang mga asawa ng iyong Panginoon at sa iyong sinapupunan at ibinigay ko sa iyo ang sambayan ng Israel at ng Juda at kung totoo kakaunti pa ito ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Imagine, napakabait po ng Panginoon. Kung alam mo lang, anak, kukunti pa yung binibigay ko, hindi pa sapat yan. Bagamat ikaw ay nag-enjoy ka na sa blessing ng Panginoon na tinatamasa mo ngayon. Pero ang Panginoon, kung alam lang natin, ang grace ng Lord, brothers and sisters, hindi pa sapat yan. Although sa sitwasyon po namin mag-asawa, kung minsan iniisip ko, for 30 years, na pamamalagi po namin, sinasabi ko lagi kay Pastora, okay na ito, binigay sa akin ng Panginoon. At least, nagsasama tayo, malakas pa ako, meron tayong bahay, sariling bahay, hindi tayo nangungupaan, meron tayo sariling sasakyan, meron kang konting pinagkakitaan doon. At una sa lahat, nagmi-ministry tayo, okay na yan. But without knowing, meron pa pala nakalaan para sa iyo. Alam po ba natin yan? Sometimes we forget that, brothers and sisters. Nakakalimutan po natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Next verse. Bakit nga iyong niwalang kabuluhan ang salita ng Panginoon? Amen. Na iyong ginawa ang masama sa kanyang paningin, iyong sinugatan ng tabak si Urea na Iteo at iyong kinuha ang kanyang asawa upang maging iyong asawa at iyong pinatay siya ng tabak ng mga anak ni Amon. Bakit mo pa ginawa ito? Bakit nagtaksil ka pa sa akin? Amen. Yan ang Panginoon kapag siya po'y nangusap. Pinapaalala niya yung ginagawang kabutihan niya sa atin. Amen. Pinapaalala ng Panginoon.
Mapalad po tayo sapagkat nakilala natin ang Diyos na nag-iisa na nasa langit na punong-puno ng kabag, punong-puno ng kabaitan, punong-puno ng pagpapala, mga magulang at mga kapatid. Tayo, anong ginagawa po natin? Anong ginagawa natin para sa Kanya? Anong ginagawa natin para sa Kanyang gawain? Anong ginagawa ng tao? Wala, kundi yung pawang bagay na makasarili. Yan ang lagi niyang ginagawa. Mga bagay na nakakapanakit damdamin sa kapwa, yan ang kanyang pilit na ginagawa. Brothers and sisters, kailan po ba natin maintindihan lubusan ang biyaya ng Diyos sa atin? In verse 10, Ngayon nga ay ang tabak ay hindi iiwalay kailanman sa iyong sambahayan. Everything, every sin na ginagawa po natin, may consequences po yan. May consequences. Amen. Kaya ako lagi kong pinapatutuo, nung nabuking ako ni Doc, nung nauli ako ni Doc, na nambababae ako, brothers and sisters, sabi ko kay Doc, Doc, magsisisi na ako, anak, patawarin mo. Unang-una, nag-humingi ako ng kapatawaran sa Diyos. Patawarin mo ako. Umuwi ka sa Pilipinas, mag-aaral ka. Paano pa ako mag-aaral? Ganito nang ginagawa mo? Hindi. Gagawin ko, anak. From that day on, nag-repent ako. Hanggang sa natapos siya sa pagka-doktor. But, ang consequences, Sister Aida, it took 15 years bago ako bumawi. It took 15 years, brothers and sisters. Kaya ako lagi ko po sinasabi sa inyo, kung may isang kasalanan, kung darating sa inyo si Mrs. Las o si Mr. Las, itaboy na ninyo sa pangalan ng Panginoon. Kilala niyo si Mrs. Las? Mapanirang problema yan, mapanirang pamilya yan. O si Mr. Las, brothers and sisters. Or else, you have to face the consequences for so many years. Hindi lang ganitong mga problema, brothers and sisters, maging ang mga konting problema, kasinungalingan, anumang kasalanan, malihit o malaki, brothers and sisters, meron pong consequences yan. Tandaan ninyo, hindi po ako nagsisinungaling. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya kung may pagkakataon na po tayo ngayon, sa araw na ito, magsisi na tayo. Alisin na natin yung cycle of unrepentance sa buhay po natin. Mag-turn tayo na 180 degrees lamang. Period. Amen. Matagal po ang consequences ng mga ganitong mga pangyayari. Next verse, in verse 11, malapit na po tayo magtapos. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ako'y magtitindig ng kasamaan laban sa iyo na mula sa iyong sariling sambahayan. Imagine. Ang consequences, either magmula sa iyong sambahayan. Nangyari po ba ito? Nangyari. Yung unang anak niya kay Bethsheba, namatay. Yung kanyang tatlong anak, magrebelde sa kanya. Mismo, si Absalom, asawa ng kanyang tatay ni Haring David, sinamantala niya, brothers and sisters. Yan ang mga consequences. Gusto ba natin mangyari itong mga ganito? Of course, no. Kaya brothers and sisters, mag-iingat po tayo. Kapag binubulungan ka na ni Mr. Las o ni Mrs. Las, brothers and sisters, sabihin mo, tinataboy kita sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng aking Panginoon na nasa langit, tinataboy kita, huwag mong guluhin ang aking buhay. Hanggat maaga, brothers and sisters. Amen. At aking kukunin ang iyong mga asawa sa harap ng iyong mga mata at aking ipagbibigay sa iyong kapwa at kanyang sisipingan ang iyong mga asawa sa sikat ng araw na ito. Imagine, pati mga asawa mo na-involve. Asawa mo, kaysa isang asawa mo, bibigay sa iba. At hindi po, brothers and sisters, napakatinding consequences ang nangyari po sa buhay po ni Haring David. Next verse.
Sapagkat iyong ginawa na liim, ngunit aking gagawin ang bagay na ito sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw. Amen. Kaya huwag mong sabihin, hindi naman nakikita ni pastor ito eh. Hindi na nga nakikita ni pastor, but ang Diyos na nag-isa na nasa langit, brothers and sisters, ay nakikita niya ang bawat kilos mo. Nakikita niya ang bawat kilos natin, brothers and sisters. Kaya wala po tayong pwedeng ipagtatago sa Diyos. Wala, 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 wala. Period. Ayagman o lihim, ang sabi ng Biblia, ay ipagsusulit po natin. Amen. So, anong kailangan ng Diyos, brothers and sisters? Dito na po tayo magwawakas. Simple lang kailangan ng Panginoon. Ang Diyos, hindi naman po Diyos ng pahirap. Amen. Ang Diyos ay punong-puno ng abag, punong-puno ng biyaya ang Panginoon, brothers and sisters. Siya ang Diyos na mapagpatawad. Next verse. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Amen. Simple lang. Huwag ka nang magdamay pa ng iba. Huwag ka nang magturo pa ng iba, kaya ka nagkasala. Huwag mo nang ituro si kumpare, si kumare. Huwag mo nang idamay kung sino-sino. At sabihin mo lang, ako'y nagkasala sa harapan ng Panginoon. At sinabi na Nathan kay David, and Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin, thou shalt not die. Amen. Inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan ang Diyos. Kapag narinig niya yung confession natin na nagmumula po sa ating puso, nakikita ng Diyos yan, brothers and sisters. Nakikita ng Diyos yan. Nakikita ng Diyos yan, brothers and sisters. Amen. Next verse. Gayunmay sapagkat sa gawang ito iyong binigyan ng malaking pagkakataon ang mga kaaway ng Panginoon upang magsipang nung ayaw, ang bata naman sa ipapanganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay. So yung consequences, bagamat siya pinatawad, but the consequences is still there. We have to pay the cost. Amen. Kaya po, tamang sinabi ni Paul sa book of Galatians, last verse, huwag kayong padaya, ang Diyos hindi mapabibiro, sapagkat ang lahat na iasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Amen. Totoo po yan. Do not be deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kaya dapat marunong po tayong tumanggap ng kamalian. At nung nakita ni David, nakita ng Panginoon ang puso ni David, nakita ng Diyos, totoo ang sinasabi nito. Totoo. Kaya mga kapatid, ito po isang hamon sa atin. It is better not to lie. Huwag tayong magsinungaling. Huwag, huwag, huwag. Kapag hindi matwid ang puso mo sa Panginoon, kahit gaanong luwa ang ipapatulo mo sa pulpitong ito, sa prayer na yan, God will not answer your prayer. Amen. Hindi ko sinasabi, bakit ka nawala? Hindi ka nabigyan ng trabaho. Search your heart. Saligsigin mo ang puso mo. Amen. At bakit sila, Panginoon, may trabaho na? Samantalang ako, ang tagal ko na sa gawain na ito. Wala akong trabaho, wala akong makitang trabaho. Tandaan mo, check your heart. Ang puso mo ba ay matwid sa harapan ng Panginoon? O meron kang tinatagong lihim? Mga kapatid, ako po'y lubos na nalulungkot.
Bakit? Sabi ko nga kay Pastora, lilisan tayo sa bansang ito. Iwanan natin ang gawain. Pero parang mabigat ang puso ko. At pinaliwanag ko po sa kanya ang dahilan. Kung minsan, hindi ko aabot, maisip, kung sino yung mga tao na pinagkakatiwalaan mo, malapit sa puso mo, sila pang merong nakatagong lihim na hindi makatotohanan. Napakahirap, mga magulang at mga kapatid. Tinuri mo sila na pamilya, but later on, meron kang nababalitaan sa kanila na ganito-ganito pala sila. Napakasakit, brothers and sisters. Saan ba kaya ako nagkamali sa mga taong ito? Ako ba'y nagkamali? O sila ang ayaw tumanggap sa katotohanan? Amen. Time and again, lagi ko silang pinagsasabihan, maging totoo kayo, mag-repent kayo. Kapag hindi ka magre-repent, brothers and sisters, hindi mo makakamta ng blessing ng Panginoon. Ang Diyos hindi po natutulog, mga magulang at mga kapatid. Kaya sana maging makatotohanan po tayo. Ang paglilingkod sa Panginoon, napakasarap maglingkod sa Diyos. Hindi ka nawawalan. Hindi ka nawawalan ng pagpapala kapag ikaw ay tunay sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, si Haring David, napakabigat ang kanyang kasalanan. But on that very moment, sinabi niya, ako'y nagkasala sa harapan ng Panginoon. And from that very moment, pinatawad siya ng Panginoon. Pinatawad siya. Hindi ko sinasabi na ganito ang gawin niyo. Gawin ninyo ang ginawa ni David. No! Hindi ko sinasabi. Pinapakita lang ng Biblia kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating lahat. Kung gaano kabuti ang Kristo na nakilala po natin. Isang tunay na Kristo at buhay. Isang Diyos na nag-iisa na nasa langit. At dahil sa ating mga kasalanan, brothers and sisters, at dahil sa ating mga kasalanan, sa kasalanan ko at sa kasalanan natin lahat, brothers and sisters, siya ang naging kabayaran. Amen. At nakita po natin kung gaano po kabuti ang Panginoon. Imagine, tinubos ka. Instead na ikaw ang mapako doon sa krus ng Kalbaryo, mismo ang Diyos, siya ay nagkatawang tao upang mismo ang kanyang sarili, ang siyang ipapako doon para sa iyo at para sa ating lahat. Isang kabutihan ng Diyos na hindi po natin mababayaran ng alaga. Amen. Hindi natin mababayaran ng alaga. Kaya mga magulang at mga kapatid, it's time to change. Magbago na tayo. Magbago na tayo ng lakad, landas, brothers and sisters. 100%. Darating ka sa bingit ng kamatayan, wala kang ibang tatawagan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo at wala nang iba. Hindi mo tatawagan ang asawa mo, hindi mo tatawagan ang mga magulang mo, but ang Diyos pa rin ang tatawagan mo. Amen. Ang Diyos pa rin. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, kumapit tayo sa Panginoon. Lord, patawarin mo po ako. Patawarin mo po, Panginoon. Gusto ko nang magbago. Gusto ko nang magbago. Hindi mo kayang baguhin ang buhay mo, brothers and sisters. But ang Diyos lamang ang makapagpapabago sa atin. Ang Diyos lamang. Kaya kung lalapit po tayo sa Kanya, sa apong ito, na may pagpapakumbaba, sabihin natin sa Kanya, Panginoon, saliksikin mo ang aking puso. Saliksikin mo ang aking puso. Tayo po'y tumayo.